Alam nyo, nung kami ay nag-file ng impeachment, may nag-comment, nakita ko, tuwang-tuwa ako. Kasi ang sabi niya, para daw po kaming 7 dwarfs. Nauna si Manny Luna, si Topacio, ako, si Harold Respicio na matatlag doon. Pati si Atty. Jing Paras, magkakahype po kami. Pero sa inyo po lahat, bukas ay papadismiss nila ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong hapon po, kausap ko ang ilang makabayang kongresista ang nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa ustisya. Lalaban po sila bukas at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot na administrasyon ng Bongbong Marcos. Kaya po bantihan ninyo bukas yung mangyayari, pagtuunan po natin at tulungan natin sila. Dahil yung katulad na banggit ni Atty. Manny, ito, nandito si Kong Ronald, Atty. Lambino, Atty. Torion, itong mga kasamahan po natin. Alam nyo, nagkaroon ng leadership vacuum sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course, sila Ana nandyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kampi natin. Si Miao Miao, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Ping Lacson, 67 ang mga kongresista, contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspindi, hindi inimbestigahan. Nagkawan ng listahan si Vizcaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspindi, walang nakasuhan. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, kinasuhan. Bukas o, magsasalita sila, tulungan natin sila. Dahil sa katotohanan, ito ang pinakamabigat na pagkadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, siguradong sigurado na uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028, baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang nais po nila, mawala na siya sa ganitong panahon pa lang, ganitong kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. Pero di ba ho, ang saligang batas, anong sinasabi? Ang proseso ng impeachment, ito lang ang pagkakataon natin para magreklamo, para i-question, para maging kritikal sa namumuno sa ating bansa. Anong ginawa? Yung kay Bongbong Marcos, kami nun pumunta, ayaw tanggapin. Pagkatapos kinausap lahat, walang mag-endorso. Pero okay na rin. Kasi ako nung umpisa pa lang, ayaw mo na. Yung mga pumasok na impeachment, dismiss kagad. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint lamang kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi doon sa complaint, unallocated unprogrammed funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Ang Pangulo, si Marcos. Paano nawala ng ebidensya? Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. May kinalaman si Bongbong Marcos. Dapat, ang ginawa nila, pinaupo, pinagpaliwanag. Ano ba nangyari sa budget? Ano ba ang ginawa mo? Itong releases na ginawa mo para sa flood control, kasama ka ba dyan? Pero hindi ho, dinismiss kagad. Yung kay Inday Sara, 125 unliquidated. Ang totoo po doon, ang natitira na lang na unliquidated, 75 million. 75 million pesos unliquidated. Ang ibig pong sabihin nun, ayusin mo ba ang submission ng dokumento at itama mo. Hindi sinabing nagnakaw. Hindi sinabing korupsyon.
Pag tinignan nyo ang core report this year, DPWH unliquidated 100 billion pesos. DOH unliquidated 50 billion pesos. Lahat ng ahensya may unliquidated funds. Dahil yan po ang proseso ng pagsasaayos ng pondo. Ngayon, si Bongbong Marcos, 2022, 2.5 billion pesos in 45 days. 32 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. 2023, 5 billion pesos. 2024, 5 billion pesos. Magkano yun? 12 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. Kaya po ang proseso, ang sabi ng saligang batas, itama natin. Pero bakit ganyan? Yung mga totoong nagnakaw, yung totoong naging korap, ayaw niyong tingnan. Pero si Inday Sara, dahil kalaban ninyo sa 2028, dahil may politika, tatanggalin ninyo para mawala siya sa laban pagkapangulo ng ating bansa, ng ating republika. Kaya po kung ayaw lumaban ng Kongreso, ayaw lumaban ng Senado, hawak nila ang Ombudsman, hawak nila ang DOJ, sino ang lalaban? Tayo! Tayo kasama ang sambayanang Pilipino lalaban para ituwid ang nangyari sa bansa. At yung pong ginagawang pagnanakaw sa Kongreso, Senado, dapat na pong itigil yan. Dapat na pong itigil ang organisado na pagnanakaw na pinamumunuan at nakakayang sabihin kung di walang iba ang Pangulo ng ating Republika, si Bongbong Marcos. Si Inday Sara nagkamali. Tayong lahat nagkamali. Sino dito kumampanya kay Bongbong Marcos at Inday Sara? Lahat tayo! Nabudol! Ang unang kalaban ni Bongbong Marcos, malamang magkakasama tayo dito sa Quezon City. Kaya, ang pangalawang may kasalanan si Inday Sara. Bakit? Sumama siya kay Bongbong Marcos. Kaya ngayon, may responsibilidad tayong lahat na ituwid ang mali. Kung ano yung kampanya natin dati, doble kampanya para tanggalin si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito, sabihin na natin kay Inday, Ma'am, sa susunod, itama mo na. Kasi ang unang nang-iwan sa'yo, sabi Unity, si Bongbong Marcos. Walang isang taon, inaway ka. Ang pangalawa, ang dami mong kakampi sa Kongreso. Nakasunod sa'yo kahit saan ka magpunta. Kahit anong gawin mo, nakalalay. Kulang na lang. No? Kulang na lang. Talagang pati paglakad Inday, humiga sila para makapaglakad. Si VP Inday Sara, pangalawang pagkakamali. Sa Senado, ang dami lang kakampi. Kay Duterte, lahat pumupuri, sumasamba. Ngayon, iniwan sila. Lahat ng yan, dapat tandaan ni VP Inday Sara. Pag siya naging Pangulo, lahat ng mga nagnakaw, ikulong niya. Lahat ng ninakaw ng pera ng bayan, ipasaulin niya. At siyang Kongreso at Senado, isaralan niya dahil yan ang bunga ng nakawan dito sa ating bansa. Congressman Adamat, sa inyo po lahat, tuloy po ang laban hanggang hindi na natapos. BBM, resign! Kasama ko sa PANA, Philippine Alliance for National Accountability. Masaya kami na nandito isa sa mga pundasyon ng PANA. Ang dating sekretary ng DNR,
at kongresista ng Quezon City, si Congressman Mike Defensor. Salamat sa lahat, no? Nabigo man kami sa aming third complaint sa Secretary General's Office ng House. Pero yun ang kabiguan na success. Dahil na-expose namin ang kabulukan ng sistema sa House of Representatives. Naging circus ang impeachment dahil binastos nila ang taong bayan at ang konstitusyon ng Pilipinas. Yon ang pinaka-importante na nagawa ng grupo ni Congressman Mike Defensor, ni Ronald Adamat, myself, and the others. People's complaint po yon. Ang binastos nila ang mga Pilipino. Hindi kami. Kasi instrumento lamang kami ng ating mga mamamayan. Maraming salamat sa inyong suporta at lalaban tayo sa gobyerno ng mga magnanakaw. Hindi tayo papayag dito. At I would like to introduce again my good friend at ang leader din namin sa PANA, ang dating Secretary ng DNR at Congressman ng Kalusugan Party List, Mike Defensor. Magandang gabi po sa ating lahat. My greetings and felicitations to the heart and soul of this event, my very good friend, Dr. Ronald Adamat. You have made us proud. No, nakita ko kanina parang mapaiyak ako sa kaganda ng kanyang kantang ginawa para sa ating Vice Presidente and soon to become President, inshallah. And greetings likewise to Dang. Special mention kanina ni VP Sara, and as always, nagkausap kami kanina. Kumusta daw? My greetings and felicitations also to ang ating kasama po dito sa ating ipinapaglaban. City Councilor Danny Dayanghirang, magandang gabi po sir. Sa ating mga kasama kanina doon sa event, kasi ngayong hapon may event kaming dinaluhan, ating Senator, tinatawag ko siyang Senator Raul Lambino. Ating kasama, eto aking kaibigan, si Dr. Mata at ang kanya may bahay. Sa mga leaders po na nandito ngayong gabi, marami pong salamat sa inyo. We are in a crossroads of history right now. And people like Dr. Adamat and the leaders who are here can really touch the hearts not only of our beloved Vice President, but likewise the Filipino. Why do I say that? I say that because the present administration as well as the opposition can never make a gathering like this without spending a lot, right? Pero tayo lang na mga nagsusuporta at nagmamahal kay Tatay Digong, kay VP Sara, na in our own initiative, we are doing something in order to further the cause of our nation. And nakita natin, and very apt and appropriate, agila ng Pilipinas. Why do I say that it is apt? It is very apt to describe our leader because like an eagle, she indeed is bold and decisive. She is visionary. An eagle can look at its prey miles away with precision. And I hope and pray that like an eagle, our Vice President would truly become a president with precision. Precision in what? Precision in determining the problems of our nation and doing something to correct these problems. Alam naman natin na lunod na ang bayan natin sa korupsyon. Alam ko na kung yung ating Vice Presidente magiging presidente in the future,
lahat po itong mga kurakot ngayon ay magsisiteruan. Sigurado po ako na ito po sila ay lilipunin at pupuksakin ng agila ng bayan at siya po si Inday Sara Duterte. Tama ba ako? Kanina po sa binyag ng anak ng aking kaibigan, Jimmy Bondo, nagkausap po kami at inibitahan niya akong umupo sa kanyang gilid kasi may pinag-uusapan na naman kami. Alam niyo naman na meron na naman ngayong challenge sa kanya. Meron na namang impeachment complaint na ifinail laban sa kanya. Kaya I am hoping and praying na ito pong ating organisasyon, mga organisasyon dito, ay tutulungan natin si VP Sara para puksain naman, labanan na naman itong panibagong challenge sa kanya. Kasi alam natin na ginagawa ito sa kanya para wala na sana silang kalaban sa 2028. Papayagan ba natin yan? Hindi natin papayagan yan. Lalabanan natin yan. At yun po ang aming pinag-uusapan po kanina. Kaya ngayon pa lang, maghanda na po tayo. Yung ating mga bangos sa Binisaya pa, atuanan ng higtan. Yan naman. Kaysa umaabot ng adlaw, in the few days from now, we will be up again to great challenges. And I hope and pray na ang mga organisasyon na nandito ngayon ay tuloy na susuporta sa kanya kay VP Sara Duterte. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Attorney Jailito Torion. Thank you po. Siyempre sa 2028 pa rin, Attorney Raul Lampino. Na-meet ko na to si Attorney. Sige sir, next po. Thank you. Dito ako para medyo mas maliwanag. Kanina nung kumakap kasi para si Jenny, no? Unang kinanta niya is yung unang kinanta niya, Never Enough ni Lauren Oren, di ba? Galing, no? Galing na yung talent talaga ng mga Pilipino, no? Tapos kinanta niya uli yung song na Agila ng Pilipinas na Sara. At yung may version ni MP. Tama sinabi ni Atty. Torion, nakakapanindig pala dito talaga yung plata niya. At bago yung kanta, napakinggan ko yung speech ni Dr. Ronald Ataman. Naitindig din yung balahibyo ko kasi matagal ko ng kaibigan na si Dr. Ataman. Panahon pa ni FDR, siyang presidente. At congressman doon si Dr. Ataman. Magkasama kami sa kongreso. Congressman siya, ako naman ay nandoon sa Congressional Planning and Budget Office. Yun ang think tank ng House of Representatives. Kami yung mga staff doon na gumagawa ng mga draft ng mga magagandang mga batas patungkol sa foreign policy, tungkol sa economy, development. So nakikita kami doon yung Ronald Ataman. At nagkasama kami ng ilang beses sa mga iba't ibang mga organisasyon at mga ibang mga komisyon. Nagkasama kami sa Constitutional Commission para pag-ulit yung saligang batas ng Pilipinas noong 2005 and then noong 2006. At ang problema talaga, sinasabi namin itong Constitution ng Pilipinas, yung 1987 Constitution. Kasi itong dokumentong ito ay ginawa ng mga appointed commissioners na hindi naman sila elected delegates noong 1986. They were appointed in order to craft a fundamental law that did not serve the Philippine people, but it serves an
continue to serve the interests of a few groups of individuals whom we call the oligarchs. That includes, unfortunately, the church, of which I am a member of that faith, and the businessmen who are now running the show in the country, politically, economically, socially. They control the political parties, they control the financial institutions, they control the educational institutions, they control the economy. And they are the ones dictating what's gonna happen to this country, not the Filipino people who are supposed to be the sovereign as mandated by the Constitution, where authority supposedly emanates from them. Kaya, kailangan talagang mabago itong sistema ng ating gobyerno. Pero, paano ba baguhin ito sa isang mapayapang pamamaraan? Kailangan natin yung isa, tulad ng sinabi ni Atty. Torion, a leader who has a vision for peace, for prosperity, for the development of our country. A leader who has a vision to know the problems as well as the solution of these problems in order to lift up the lives of every Filipino. And there is no other person who can do that. Only Vice President Inday Sara Duterte. We know that she will not be beholden to any oligarch. We know that she is not going to be beholden to any group. She will only be beholden to the Filipino people because she is our Agila ng Pilipinas. Hindi na po Agila ng Mindanao. Si Inday Sara, Agila na siya ng Pilipinas. Pero, kikita ko itong mga leaders na nandito dito. Hindi ko na po kayo papatinsya kasi lang naman po kayo mga leaders. Karamihan po rito ay mga taga-Mindanao. Nandito, makiting ko na. Si Councilor Tanday ang hirang matagal ko na rin kaibigan. Dr. Ronald Adama is from Mindanao. Dr. Richard Mata is from Mindanao. Attorney Bobby Torion from Mindanao. Parang gusto ko na rin yata maging Mindanawan. Pinipiro ko kanina si Dr. Ronald Adama. Partner, sabi ko. You know, some were telling that tonight's affair is the establishment of a new Republic of Mindanao. Hindi po yun nangyayari. Kasi, ang gusto natin ay magkaroon ng leader para pamunuan po ang Pilipinas, hindi lamang po ang Mindanao. A while ago, when I was listening to the speech of Dr. Adama, sabi ko, partner, upo niya, that was one of the most beautiful, privileged speeches that I've heard. I hope that you're gonna say that also in the Senate. So, ibig kong sabihin, dalawa na kami ni Atty. Torion dito, dalawa na kaming abogadong binabanggit yung senador. Alam ka namang nag-iisang doktor lang si Dr. Richard Mata sa Senado. Pwede bang idagdag natin isa ulit Dr. Ronald Adama? Itutang Duterte kami noong 2025 elections. Eh, di gawin natin Duterte 12. Dagdag natin yung Adama at saka Torion, magiging Duterte 12. Di ba? Well, anyway, kung kami nakamahal na kabayan, kailangan po ninyong malaman itong problemang darating sa atin itong mga susunod na araw. Sigurado, tatalakayin ng House of Representatives yung dalawang impeachment cases na naisampa sa House of Representatives against Vice President Sara. Ako, dahil tinanggit ko na rin na naging trabahante ako dyan sa Kongreso ng Pilipinas, marami pa rin po tayong mga nakukuhang impormasyon dyan sa mga ibang membro ng Kamara, mga congressmen, at mga ibang mga high-ranking staff o consultants dyan sa House of Representatives. At talaga po tutuluyan po nila
na i-impeach si VP Sara. May mga ibang mga congressmen dyan dati ay pumirma doon sa na-declare na unconstitutional yung ginawa nilang impeachment na dinala sa Senado. Reluctant po sila. Ayaw na po nilang pumirma sa impeachment. Kailangan kasi para dumiretso agad ma-fast track express, mapunta sa Senado yung impeachment, at least one-third of all the members of the House of Representatives will sign and endorse this impeachment in order that it's going to proceed to the Senate forthwith. Eh, medyo yung mga iba, hindi nila matik na uulitin yung kanilang pagkakamali. Dahil alam naman natin lahat na ang kapalit ng kanilang pagpirma doon sa naunang impeachment complaint na dineclare ng constitutional ay may kapalit na pera. At binanggit yan ng ibang mga kongresista na binanggit na kapalit ng pagpirma nila doon sa impeachment complaint ay magkapalit na pera. Perang public works, perang flood control. Hindi po nila yon may tatago. Alam na po ng taong bayan yan. At lahat po ng mga membro ng Kongreso ay suspect sila na nakatanggap. Eh, ano ngayon ang mangyayari? Kung pipirma uli sila, meron bang panibagong tanggapan na naman ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan para sa impeachment ni VP Sara? Malamang, ganun po ang mangyayari. Pero dapat po ninyong isipin na yung malaking problema ng korupsyon sa ating bansa, kahirapan ng ating mahigit 60 milyong mga Pilipino at mga batang mga mag-aral na wala po silang sapat na silid-aralan. There are more than 160,000 classroom shortage ang Pilipinas ngayon. Halos hindi makapag-aral yung ating mga anak ng maayos dahil sa nakulangan ng facilities. Pero lahat po itong pagkukulang ng pamahalaan itong gobyernong nasa kasalukuyan ngayon. Gusto po nilang mapagtakpan yan. And one way for them, in order to divert the attention of our people from these chronic problems that beset our country today, is again to impeach Vice President Sara. And we are going to have Isang Suela in the Senate. Kausap ko yung may ibang mga senador na mga kaibigan po natin. They are under extreme pressure. Kung ano-ano na yung kanilang mga tinatanggap ngayong pananakot, andiyan huhulihin sila, meron silang warrant of arrest ng nakatenda, whether warrant of arrest galing doon sa ICC o kaya yung warrant of arrest na i-issue ng Sandigan Bayan on charges of malversation of public funds with falsification of documents which are non-bailable. So lahat po ito ngayon ay problema rin po inaako ng ating mga mahal na mga senador na sa tingin po sa atin ay kasama po ito sa kanilang game plan. Kaya masakit man isipin, ako nasasaktan talaga ako dahil kabahagi ako ng paniniwala ko bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko. Itong simbahan na aking pinaniwalaan, magmula po ako ay namulat, nagsilbi po ako sa Kristan ng mahabang panahon na aking nasa high school. Na ang paniniwala ko itong simbahan na ito, ang siyang talagang magsasalpa ng kahirapan ng ating bansa. Pero hindi po yung kanilang ginagawa ngayon. Sila po ngayon ay kasama sa grupo upang pabagsakin si VP Sara. Bakit? Dahil gusto po nilang makontrol ang pamamahala dito sa ating bansa. Pero hindi po sila kumikibong pag ang pinag-uusapan po ay korupsyon ng kasalukuyang pamahalaan. Tahimik po ang simbahan pag pinag-uusapan na ay tungkol po sa korupsyon sa flood control, korupsyon sa PIR, korupsyon sa customs, korupsyon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Tahimik po sila. Pero pag ang pinag-uusapan ay tungkol kay VP Sara, maingay po yung simbahan at doon po ako ay nalulung. Ang ibig pong sabihin po nito,
ang simbahan na akin pong pinaniniwalaan, kabahagi pala dito sa programa ng kasalukuyang administrasyon upang sa ganun mapagtakpan ang katiwalian. Nakasalukuyang umiiral, mapagtakpan ang kahirapan ng ating mga community. Tayo naririto ay iilan lamang, pero marami po sa inyo, malakas ang influensya nyo dahil po sa access ninyo sa social media. Yung mga nasa mainstream media naman, hindi dito nabanggit sa SMNI, ABS-CBN, Billionaire News Channel. Suruin po ninyo kung ano talaga ang nangyayari. Pumunta po kayo ngayon sa Mindanao, sa Northern Mindanao, Cagayan de Oro, Iligan, Lanao del Norte. Hirap na hirap yung ating mga kababayan doon dahil nasalanta po sila ng napakalakas na pagbaha ng bagyo. Baka ng Greenland. Kaibigan kong mayor sa Iligan City, si Mayor Siam. Mayor, pasensya ka na, hindi pa kita natatawagan. Pero sisikap po kami rito sa Luzon. Kahit pa paano, sa tulong po ng ating mga kaibigan na sa pribadong sektor. Meron din po kami siguro may aambag po dyan sa inyong pong syudad sa Iligan at dyan po sa probinsya ng Lanao del Norte. Pero ito, at atupagin na naman ng ating mga politiko at itong mga oligarko magkukontrol ng ating bansa, impeach VP Sara. Iyan ang kanilang gagawin. Kaya iusap po namin po sa inyo, huwag muna natin isipin yung 2028. Ang isipin po natin ngayon, paano po natin lalabanan itong hakbang na ito ng rehimen na nakaupo sa kasalukuyan at yung mga kalyado po nila na walang ibang iniisip kung hindi sila ay makabalik sa pwesto o manatili sa pwesto beyond 2028. Sa ngayon, enjoyin natin itong napakagandang awitin na kinumpos ni Dr. Ronald Adamat, Agila ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. I-share po natin to sa ating mga followers, sa ating mga kaibigan. Kailangan po natin mag-viral ito. Million of viewers and followers in Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, X, kung ano-ano pang social media network. Please, pakiusap. Bigyan po natin ito ng sapat na hangin para makalipad ng tuloy-tuloy. The wind beneath the wings of the eagle is in your hands. So mga minamahal na kababayan, mabuhay po ang Agila ng Pilipinas. Inday Sara Duterte. Mabuhay po tayo na lang. There we have it. Thank you so much, Senator Attorney Raul Lambino. Ayan, nabanggit na po ni Senator Raul, no? Ang ating official hashtag sa lahat ng social media account natin ay hashtag Agila ng Pilipinas. O, di ba? Meron pang isa. Tama naman si Attorney doon, si Senator. Protect VP Sara at all costs. Di ba? Tama naman kasi meron na amba na another impeachment for VP Sara, no? So anyway, let us proceed to the next. But before I introduce to you our special guest of honor, we would like to acknowledge the presence of Mr. Ralph Fulgencio. Sir Ralph, are you here po? Nandito si Sir Ralph. Ayan, kanina. He's here. Ayan, and he is the representative of our beloved Senator Bongo. Palakpakan po natin si Senator Bongo. Okay, so at this moment, it is our honor to introduce our special guest of honor. Please join me in welcoming, he's worth waiting for, the Honorable Councilor of Davao City, Councilor Danilo Dayanghira. Thank you very much, Ruby. Palakpakan po natin yung MC. Thank you po. Magandang gabi po sa atin lahat. Unang-una, i-recognize natin yung mga kasama natin. Way back in 2016 pa. Yes. We have here Chochi Villar, yung mga kausap natin kanina. Dito na lahat, si Manny Luna from Bicol, at saka sa lahat ng mga kasama natin. Palakpakan po natin at sampayan natin Pilipino. Nagdagan natin yung darating ng mga senador. Isa sa magiting na abogado from Pangasinan. Si Atty. Lambino, lawyer from Torreon,
Dr. Mata from Davao, and of course, from Mindanao, Central Mindanao, incoming Senator, Commissioner Damat. Very brief lang siguro. Number one, I worked with the Duterte way back in 1986. I was 19 years old. OIC councilor ako. After we removed the old Marcos, tayo pumalit. Vice Mayor pa si Mayor Rudy and President Duterte. Huwag po natin kalimutan, ipagdasal natin ang pinakamamahal, very popular, walang iba si President Rudy Duterte. Saan ang galing? Anong nagawa ni President Duterte? Noon, pag umakyat tayo sa Baguio, napakatagal. Kasi yung biyahe, wala pa yung mga expressway. Sinong gumawa nun? Si President Rudy Duterte. Nag-ikot tayo sa ibang probinsya. Bypass road, airports, napakaganda lahat. Tulay, Central Luzon, ang daming presidente dumaan dyan. Pero si President Rudy, ang napakaraming nagawa. Palakpakan po natin. Sa mga kapatid nating Muslim, binigay niya ang autonomous region. Palakpakan. Sa droga, bumaba. The crime is down, the economy is up. During the time of President Rudy. Kaya marami po. Marami siya nagawa. Coastal Road, Sugsugod, Bicol, Davao, Cebu. Napakadaming nagawa ni President. Now, thereafter, what is next? Si Vice President, pwede na maging Presidente si Sara Duterte. But again, hindi kahaman itong si Vice President. Hindi ito yung tao na power. Nagtatahimik. She sacrificed. She just ran for Vice President in the name of the unity of this country. But ano yung binigay nila? You look at the family of the Dutertes. They were oppressed. They were castigated. Notice that the former president were brought outside of the country. And now, they never stop. They continue fighting in the House of Congress. You can just imagine the pressure to Vice President Sara Duterte. But I know, sooner or later, the Aguila is there. Palakpakan po natin ang Aguila. Alam mo, napakahirap ng situation. I worked with them for 30 years. All of the allegations against Duterte is unfounded and not true. Because I was with them and I knew them. Why? Davao City walang utang na local government units. Hindi naghihirap, walang coast project. One of the most livable city in the Philippines. One of the richest city in the Philippines. And now we have already international flights, more than 60 to 70 flights a day. And people in Mindanao are not coming here in Manila anymore. They just flew in, including those in Visayas, using the international airport of Davao City. These are progress. And I know, with the Vice President, sooner or later in God's will, she will be the next President of the Republic. Now, what are the ways to go? After having said the past, the present, and the opportunities, dapat ituloy natin yung pagkakaisa. Ilan lang naman yung nandiyan eh. Buong sambayan ng Pilipino, talagang nasihira. Ngayon lang, sa Surigao, bumagsak na ng kababagong project. Hindi maganda po nagawa. What we need now is that, for me, and I am saying, lahat ng buboto sa impeachment na hindi natin ikakampanya sa 2020. The House of Congress
to the district level, you will be marked and you have to pay a big price. Come 2028, and the people of the Philippines will reject you, including the House of the Senate. Yes. So palakpakan natin ang that is the only people that we have. If ever there will be an election on 2028. A lot of people are telling me, Councilor, we will not campaign and we will never vote. Those who will endorse impeachment down to the district level, even in the House of the Senate. Sila ang mawawala sa 2020. Kaya magkakaroon tayo ng paradigm shift from the status quo to the new setup of politicians, a politics of not on personalities, but a politics of issues. So mga kababayan ko, mahalin po natin ang Pilipinas. The most oppressed na napakasakit na ginawa nila sa pamilya Duterte. Wala namang kasalanan ni President, the Vice President Sara. In Davao City, wala nang NPA doon dahil sa programa ni Vice President Sara Duterte. Palakpakan. Napaka-develop. Sana ito yung ating mangyari sa buong Pilipinas. On matters of drugs, before President Rudy became the President of the Republic, meron na po kami rehabilitation program sa Davao 2003 pa. Kaya nagkakamali kayo for accusing the former President about the drugs control. In Davao City, meron na po kami rehabilitation program in 2003 pa. Ang daming napagamot na nagkaroon ng tama ng droga. Ito ay ginawa ni President Rudy Duterte. This is to disabuse your mind that President Duterte is very brilliant. And long time ago, marami ng rehabilitation program sa Davao. Meron siyang children para sa mga may cancer. Hindi pa siya presidente, ginawa na ni President Rudy Duterte. So nagkakamali lahat yung mga allegation and accusation, even to Vice President Sara. So mga kababayan ko, we need to be united. The struggle for what is right to us will continue. And the hopes will remain in the minds and the heart of people, especially on the next generation. And to Commissioner Dapat, congratulations po. At sa ating lahat, tuloy-tuloy po tayo. Maraming salamat and tuloy-tuloy po. Thank you so much, Councilor Danny Dayangira. At this juncture, thank you once again, Honorable Councilor Danny Dayangira. Thank you po. At this juncture, before we proceed with the closing remarks, but we have to invite all our senators and DMPs here in front po for a quick photo opportunity lang before we do the closing remark. May we call on Dr. Richard Mata, Attorney Israelito Torion, Attorney Raul Rambino, Doc Ronald Adamat. Again, Councilor Dayangira. Sir, sama na po kayo. Ma'am, sama na po kayo dito. Quick photo ops lang po muna.